Ang istorya sa likod ng post na ito. Hapon yon, magpapakain ako sa mga alaga naming aso. Kaagaw po ng atensyon ko yung isang dahon na gumagalaw. Lakas po yung pagyugyug niya. Pero yung mga katabi naman niyang dahon, hindi naman gumagalaw masyado. Nung makita ko po yung dahon na yun, naalaala ko yung mga napapanood ko na post sa ibang bansa. Yung tinatawag nila na Fae trap. Na para sa kanila, mga taga-ibang bansa po ha, hindi po Pinoy. Pagka daw gumagalaw ng ganun yung dahon, ang ibig sabihin daw nun may ibang nilalang, nakukuhanin daw sila pag lumapit sila. Hindi naman po ako naniniwala dun sa Fae trap na pinaniniwalaan ng mga taga-ibang bansa. Pero naniniwala po ako na meron talagang mga ibang nilalang dito sa mundo na hindi natin nakikita. Tapos nung bata-bata pa po ako, may napanood po ako dati na merong nagtanong kung ano daw ang pangontra sa kulam. Ang sagot sa kanya, kung wala ka naman daw atraso, hindi ka tatalaban ng kulam. Tapos nagbigay siya ng sita sa Bible, yung Mateo 6:9-13, na yung dasal daw na yon ay napaka makapangyarihan na hindi tatalab sa'yo ang kulam at hindi rin tatalab sa'yo ang anumang masama. Chinek ko po yung sitas na binigay niya at nakalagay nga po doon, iligtas mo kami sa masama. So totoo yung sinasabi niya. Yung gumagalaw po na dahon at yung Fae trap na may ibang nilalang daw sabi ng mga taga-ibang bansa, ginawa ko lang pong example yon para sa mga hindi nakikitang nilalang, para sa mga masasamang espiritu. Kasi sa maniwala man kayo o hindi, meron talaga tayo dito kasama ng mga hindi nakikita. Ang purpose po ng video na yun na ginawa ko ay para po ituro sa inyo yung dasal na yun, yung Mateo 6:9-13. Para magkaroon kayo ng protection sa sarili nyo laban sa masamang espiritu, laban sa masama, physical man o spiritual. Ang problema po, nag-focus na po ang lahat doon sa gumagalaw na dahon. Hindi na nakita ang totoong intensyon ng video na ginawa ko. Sabi pa nung ilang nag-comment, nilagyan ko daw po ng tali yung dahon. Meron daw naghihila, meron daw tansi, meron daw sinulit. Wala hong tali yan at wala rin pong humihila dyan. Meron pa nag-comment, peke daw yung halaman o yung dahon na pinapakita ko. Hindi po yun peke, totoong dahon po talaga yan. So humihingi po ako ng patawad sa pagkukulang ko sa pagpapaliwanag ko sa inyo sa video na yun. Imbis po na mapunta ang attention po ninyo doon sa kapangyarihan ng Diyos bilang proteksyon ninyo at ng pamilya nyo, ay napunta po ang inyong attention doon sa gumagalaw na dahon. Ulitin ko po, ginawa ko lang po yung example para po sa mga hindi nakikitang nilalang o masasamang espiritu. Sabi naman ng iba, meron daw tumutulong tubig, meron daw sumisirit na tubig sa nabutas na hose at meron daw tumutulong tubig galing sa bubong. Wala pong nabutas na hose at wala rin pong tumutulong tubig. Meron pa nag-comment, ang tanda-tanda ko na daw, naniniwala pa ako sa mga ganon. 2024 na daw at magta-2025 na daw, naniniwala pa raw ako sa mga ganyan. Kahit mag-year 3000 pa po, hindi po ninyo maikakaila na meron po talagang masasamang espiritu at mga ibang nilalang nakasama tayo dito sa mundo. Bakit po ako naniniwala? Kasi naranasan ko po eh. Bata pa lang po ako, madalas na po akong makaranas ng mga ganyan, mga sinasapian, mga sinasaktan ng mga hindi nakikitang nilalang. Higit na po sa 2 po ang nahawakan ko ng mga ganyang kaso na merong mga sinasapian, merong mga sinasaktan ng mga hindi nakikitang nilalang, tinutubuan sila ng mga bukol sa muka, tinutubuan ng mga bukol sa likod. Yung iba nagwawala, hindi mapigilan. Laklak na ng laklak ng gamot, hindi gumagaling kasi ang sakit pala ay sa espiritu. May masamang espiritu na nagbibigay ng sakit. Tapos sa awa at tulong ng Diyos, inihingi ng awa sa Panginoon, pinanalangin gamit ang pangalan ng Diyos. Nagsilabasan ang mga masamang espiritu. Nagsilabasan yung kanilang kulam at gumaling yung kanilang mga sakit na yon na hindi maipaliwanag. Maging sa kapatid ko, nangyari po yun, muntik nang mawalan ng buhay. Sinabihan ko po yung kapatid ko na hindi ka pa pwedeng mawala, maliliit pa yung mga anak mo. Kaya ikaw ay magdasal, sumasampalataya, Ama namin. Tapos siya ay humingi ng awa sa Diyos na siya ay pagalingin. Pagkatapos niya pong gawin yun, bigla na lang siya nag-iiyak. Tapos nag-iba na ang itsura ng kanyang mata. Tinititigan niya ako ng walang kurap-kurap. Kaya nagdasal ako, humingi ako ng tulong sa Panginoong Hesus para palayasin yung masamang espiritu na sumapi sa kapatid ko na yun pala ang nagbibigay sa kanya ng malubhang sakit. Una kong ginawa, ginamitan ko siya ng pampalayas ng mga demonyo. Pero ang sinasabi lang niya, sobrang lamig daw. Napakalamig. Sabi nung sumapi sa kanya. Nagtataka ako, bakit napakalamig? Dapat masasaktan siya. Kaya iniba ko yung dasal ko. Dasal naman para palayasin yung mga engkanto, mga diwende, mga lamang lupa, at kung ano-ano pang mga hindi nakikitang nilalang dito sa mundo. Pagkabanggit ko ng dasal, sa tulong ng Panginoon, biglang nagsisisigaw yung sumapi sa kanya ng aray, ayoko na. Tapos sinabi ko doon sa sumapi sa kanya, sa pangalan ng Diyos Ama, sa pangalan ng Diyos Anak, sa pangalan ng Diyos Espiritu Santo, lumabas ka sa katawan ng kapatid ko. Umalis ka na at huwag ka nang babalik. Tapos sumagot yung sumapi sa kanya, sabi niya, oo, alis na ako. Tapos nag-ihip yung kapatid ko ng malakas, tapos biglang nahimatay. Nung mahimasmasan yung kapatid ko, tinanong ko siya kung alam ba niya yung mga pinagagawa niya. Ang sabi niya, wala daw siyang maalaala. Yung mga ganon, pagkatapos po nun, awa ng Diyos, gumaling na po yung sakit ng kapatid ko. Dahil lumabas na sa katawan niya yung masamang espiritu na nagbibigay sa kanya ng sakit.
na hindi naman pala demonyo kundi ibang nilalang. Isang halimbawa pa lang yan yung kapatid ko. Hindi pa kasama dyan yung may mga lumalabas talaga ng mga insekto sa katawan. Kaya kung naniniwala man ako sa mga ganyan, hindi nyo ako masisisi dahil na-experience ko po mismo personal. Hindi lang isang beses kundi maraming beses. Kaya kung ikaw wala kang alam na proteksyon sa sarili mo, hindi ka papaladasal at hindi ka papalasimba, abay madali kang kapitan ng kulam at saktan ng mga hindi nakikitang nilalang. Kaya yun po ang purpose ng video na yun na ginawa ko, para turuan po kayo ng dasal na magkakaroon kayo ng proteksyon sa sarili nyo. Dahil ang mga salita po ng Diyos sa Biblia ay mayroong bisa at mayroon pong kapangyarihan. Na sa bawat pagbigkas po ninyo ng mga salita ng Diyos o kahit sa isip lang, ay naglalabas po talaga ito ng power. Para lumakas ang inyong spiritual na kapangyarihan, magkaroon kayo ng proteksyon, hindi kayo basta-basta malapitan o matalaban ng pananakit na masasamang espiritu. Yung iba dun sa post ko, kung makapag-comment, akala mo kung sino na talagang marurunong sa Biblia eh. Akala mo talaga alam na nila ang lahat. Tatawa-tawa pa. Eh kung sa inyo mangyari yun na mayroong sinasapian sa'yo pumunta, anong gagawin mo? Ay teka, tama na nga ba kung saan pa mapunta tong mga sasabihin ko? Baka masaktan naman masyado yung feelings ng mga bashers na akala mo kung sinong marurunong. Meron kayong mga mata, hindi nyo ba nakikita? Napapanood nyo naman sa TV, yung mga sinasapian, mga masasamang espiritu. Meron kayong mga tenga, hindi nyo ba naririnig? Binabalita? Pilit nyong dinideny? Eh yan nga yung realidad eh. Nakikita nyo na nga, naririnig nyo na nga eh. Hindi yan ang totoo. Ulitin ko po, humihingi po ako ng pasensya sa inyo sa pagkukulang ko po sa pagpapaliwanag tungkol po doon sa video. Tuloy na baling ang atensyon ninyo doon sa gumagalaw na dahon. Imbis na pagtuunan ninyo ng pansin yung panalangin na itinuro ng Panginoon. Sa huli, hindi ko naman po kayo pinipilit na maniwala. Kung ayaw nyo maniwala, karapatan nyo po yun. Pero para mag-comment po kayo ng kung ano-ano, nako po, mag-iingat po kayo. Baka po mamaya yung kaka-comment ninyo ng hindi maganda, yan ang ikapahamak po ninyo. Gamitin ko na rin po yung pagkakataon na ito para magpasalamat po sa lahat po ng mga followers ko, sa lahat po ng mga viewers ko po. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, unang-una kong pinasasalamatan ay ang ating Diyos na mabuti at mabait at mapagpala at mapagbiyaya. Ang mga content po na ginagawa ko ay mga content na maaaring makatulong po sa inyo physically at spiritually. Ingatan po nawa kayong lahat ng Diyos at God bless you.